Ayan, magandang gabi. Kadugtong to nung ginawa kong video kanina. Gusto ko lang i-correct yung mga sinabi ko doon na mga ginamit kong mga ibang term at humingi ng paumanhin sa mga medyo hindi talaga maganda yung ginamit ko na term doon na yung iba na walang pinag-aralan. Sorry for that. Ano po, yung hindi ko naman minamaliit ang mga tao kasi wala din naman po ako. Ang gusto ko lang kasi sana ipaabot pero mali yung pagkaka-term ko is like for example, mayroon na mga dalagang ina yun na nga, nagkamali na tayo noon. Hindi mo naman kailangan pwede mo naman yung ito correct sa tamang way. Hindi mo kailangan ipagsigawan sa buong mundo kasi ganito yan. Try to put your foot in their shoes. Ilagay mo yung sitwasyon mo sa pamilya ng lalaki kung ikaw ang magulang ng lalaki. 'Di ba? Para sa iyo, bakit ko papayagan yung anak ko mag-aasawa ng ganun? Lalo na sa kultura nila. Okay? Ito po hindi ko dinidiscourage kayo. Ang gusto ko lang, kasi marami akong napapanood sa TikTok na mga kabayan natin na mga nagpo-post, sasabihin nila doon mga fraud sila, mga single mom, 3, 2 ang mga anak. Okay lang naman po yun. Kaya lang, syempre, 'di ba paano tayo irerespeto ng ibang tao kung sarili natin hindi natin nirerespeto? Tinatawanan nga tayo ng ibang mga lahi kasi nga sinasabi nila ang mga Pilipina daw ay mga dalagang inanakan lang mga ganun. Sa bansa kasi nila, okay. Sa bansa ng mga Indian, mas gugustuhin pa nila yung kinasal tapos naghiwalay kaysa yung naging dalaga kang ina. Ganun. Kasi para sa kanila, yun yung mga may mga respeto. Kasi nga iba naman, hindi naman sila katulad natin. So, syempre, kasi hindi ko naman sinasabing lahat. Maraming Pilipina na pinakasalan na maayos ang buhay, tinanggap ng mga dalagang ina, marami. Doon sa iba na napapanood ko na ginagawa din ng content ng iba na kasi daw hindi sila titanggap ng pamilya ng lalaki kasi dalagang ina sila. Kasi ganito po yan, okay? Pag nalaman kasi yan ng lalaki, ng pamilya ng lalaki na ang jowa ay Pilipina or ibang lahi, sinusugod yan ng buong pamilya. Talagang i-search kayo. Ako ganyan nangyari sa akin. Hindi lang kasi magulang ang kalaban dyan. Buong kamag-anak. Isi-search kayo ng buong kamag-anak. Tapos titingnan yung history ng buhay ninyo. Ganto, ganyan. Kasi sa kanila, importante kasi sa lahi nila yung mga reputasyon, yung mga kalagayan, mga sitwasyon. Kailangan maipagmamalaki ka nila. Kailangan tanggap ka ng society, ng pamilya, kamag-anak. Nandito yung chururot ko. And everything. Ganyan. So, kailangan ganun yung level. Kaya, kumbaga tayo, halimbawa, mahal natin yung isang tao. So, syempre, igagalang natin yung una, diba, sa ating mga culture naman na Pilipino, ginagalang natin yung mga in-law, magulang. So, pagka alam nyo yung kultura ay hindi tanggap ang ganun, manahimik na lang tayo, wag na natin ipakalandakan na, hindi ako tanggap, ganito kasi, wag nang ganun. Pwede pa naman i-correct yun. Kasi hindi natin mababago ang kultura nila. Yun talaga. Talaga yun yung kultura nila. Hindi madali ang lahat. Ganun. Kaya syempre, makikita din ng may mga lalaki kasing duwag. Takot sila sa nanay nila. Totoo yan. Ang mga lalaking Indiano, talagang sobrang takot yan sa nanay. Kaya dapat sumipsip ka dun sa nanay. Kaibiganin mo, ganun ang ginawa ko, B. Hindi naman kasi nanay ang kalaban namin dun, mga society, mga kamag-anakan, mga ganung level. So, kaya, kung gusto nyo na talagang matanggap kayo, meron ka diyang kabayan na Gupta nagpapayo siya. Tama yung pinapayo niya yung kabayan na Gupta, yung nagpapayo, nalimutan ko ang pangalan pero nakapalo ako sa kanya. Totoo yun, sinasabi niya naman kung anong kultura, kailangan, kung pwede mo namang isikreto yung mga nakaraan mo. Sikreto na muna. Saka na lang sabihin pagka-successful na ganon. Kasi syempre, kahit sino namang magulang, lalo na sa kultura nila, pag ang mga anak nila ay mga nakapag-aral, ang gusto din kanila, mga nakapag-aral din ka-level ng mga anak nila. Ganun. Kaya nga nag-arrange sila para dapat masisecure din yung future. Di ba pag nagkaanak tayo, ganun din naman ang gusto natin. Yung secure ang future ng anak natin, same thing. Kaya, pwede naman tayong yung mag-relax lang, wag na nating ipagsigawan kasi hindi rin naman para sa akin
kumbaga nagkamali ka nun, parang pangit din naman tingnan kung marirealize mo na 'di ba sa ating mga Pilipino yung mga dalagang ina ang dami tapos 'di ba yun yung laging inaano ng mga ibang lahi. Tingnan mo, mapapanood mo diyan yung mga ibang lahi ng mga lalaki. Sasabihin na mga ano yan, okay lang yan na naanakan, okay lang na juwain kasi dati naman ang ganyan. Syempre para respeto tayo ng lalaki o ng angka nila, magsisimula yung respeto sa sarili natin, ganun. Yun lang po.